Okay. Hi, Gemini. Ito na po ang inyong reading. Mid-month of October. November 2023. Ayan, naka-live rin po pala tayo ngayon sa ating YouTube channel. Okay. Kaya dito, maririnig nyo yung ilang bloopers ni Moonchild. Yung mga bulol-bulol moments dahil live. Anyway, highway. Unahin na natin ang mga air signs. Gemini. Gemini muna tayo, guys. Anong maiwan natin para sa mga Gemini? Mid-month of November 2023. Message. Sino mga Gemini dyan? Ayan. Agad-agad. No worries kasi bago tayo mag-start, ay sinashuffle natin mabuti ang baraha. Position ko lang ito na ganito at nakikita po dito sa camera yung aking tubigan. Ready yung pa-water ni Moonchild dahil mahaba-haba ang ating reading. Para sa mga Gemini, anong may iwan natin? Mid-month of November. Gemini. Message. Okay. 10 of Wands. This one is in reverse. Add pa tayo ng isa dito. Gemini. Okay. And the Four of Pentacles. Okay, Gemini. Naway nakikita siya kasi super liit nitong deck na to. Ito yung pinakamaliit nating tarot deck. Ayan, guys. Pinapakita ko din po sa camera. 10 of Wands, reverse, and the Four of Pentacles. Okay, so, mid-month of November, Gemini. Meron kayo ditong, hindi kailangan laliman, okay? Hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pero meron kayong kailangang i-release. Maybe this is a message for some of you na mahalagang marinig, especially kung medyo mabigat na. Ayan. Wag naman kasing bigat ni Moonchild ito. Medyo mabigat na yung ilang dalahin nyo. It could be emotionally, mentally, or physically. Minsan kasi, di ba, nakakalimutan na natin pakiramdaman yung ating mga sarili dahil sa pagpupush, paglaban sa buhay, work kung work, grind kung grind, pero pakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili, okay? This is the best time, mid-month of November, to get back on track, kumbaga, pagdating sa inyong, especially kasi dito, nakikita ko yung, sabi ko nga, yung bigat eh. And it could be a difficulty, struggle, na, sa totoo lang, tanging kayo po yung higit na makapagsasabi. Hindi isang medical advisor ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang po ako. Pero kung meron talagang ilang bigat kayong maramdaman, at one point, sa ilang natitirang linggo, araw ng buwan na ito, ng November, then, it's okay to pause, to step back, ayan, magpahinga, sabi ko nga, get back on track, mag-refresh, para maging refreshing, char. Hindi. Kumbaga, mag-recharge ng inyong mga energy. Kasi, andito yung disiplina kasi sa inyo eh. Pero sana huwag nyo rin kalimutan yung disiplina na meron kayo sa inyong mga sarili. So, parang message talaga kay Moonchild ito. So, maybe, isang isang indikasyon na meron talaga kayong kailangan i-release. At ito yung ilang unhealthy habits, unhealthy patterns, unhealthy ways na meron kayo. Okay, paangatin din, kung ito ay may patungkol sa usaping pera, yung paraan nyo, kung paano nyo hinahandle ang inyong income, nang hindi kayo nasasobrahan o nakukulangan. Balance is the key here kasi parang ang higpit ng hawak nyo, ayan, the Four of Pentacles, sa inyong syempre gustong pahalagahan, gustong ma-maintain, pero syempre, once in a while, bigyan nyo rin ng something ang inyong mga sarili. O ilang tao sa inyong paligid. Pangatin yung generosity this time of the month. Lalo pa kung alam mo naman, Gemini, na patuloy mo rin ibinibigay yung iyong best eh. So, deserve mo yung something
for yourself na kung saan makapag-relax kayo. So, I'm getting a message na ito rin yung pagkakataon na mag-chill, mag-unwind, or magpaganda, mag-relax, magpaspa. Ayan, dahil deserve na deserve niya yan. Yan yung maaring mensahe na maaring mahalagang marinig para sa inyo, Gemini. Hello, Libra. Mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sino po mga Libra na nakikinig ngayon? Meron po ba? Libra. Ayan. Ops, ops, ops. Libra. Kuha lang tayo ng ilang cards para sa mga Libra. Mid-month of November, anong maiwan natin para sa kanila? Libra. Libra, I need your energy, Libra. Okay. The star is in reverse. Sige, add pa tayo dyan. Okay. Yan ang pumipitik-pitik. The Four of Wands, reverse. Pero, regardless kung naka-reverse yan, dalawang barahan na yan para sa inyo, Libra, I see celebration. Ngayon pa lang, hindi pa man, eto na nga, no? Actually, malapit naman na ang holiday season, Christmas. Ngayon pa lang, parang meron ng ilang party invites dito. Or ilang ganap, kung saan merong kasiyahan. Merong pag-angat ng kasiyahan sa inyong mga puso. Gaano man po kalaki or kaliit or kabonggang selebrasyon na ito, maybe isang message rin ito for some of you to celebrate. Celebrate your small wins sa inyong pang-araw-araw na buhay. Trabaho man, pamilya, relasyon. Actually, the star, kahit pa yan ay in reverse, lagi ko naman sinasabi, the star is still the star. Ayan. Baliktad-baliktarin pa man natin, kikinang kayo. May pag-spark dito ng inyong sektor ng relasyon, especially pamilya. Isama na natin dyan, sabi ko nga, tayo ay general message, guys. Just only take what resonates. Pero, may kasiyahan. Or, yun nga po, ano man ang pagdaanan mo, or patuloy mong pinagdadaanan ngayon, gaano man parang ang bilis ng buhay. At kaakibat niyan, syempre, parang dyan ng stress, ang ilang isipin, yung pressure ng life. Sa huli, parang, andito yung sana, piliin mo, okay? Piliin at piliin mo ang maging masaya. Okay, why I'm getting the message na parang, ang hectic pa nga ng ilang bagay-bagay ngayon. Parang ang daming ganap para sa inyo, Libra. Parang, sabi ko nga, ilang invites ito or ilang trabaho talaga, gampanin. Pero, aking ulitan, huwag nyo rin sanang kalimutan, mid-month of November 2023 na magsaya. Panatilihin niyo yung kasiyahan, yung inspirasyon sa inyong puso, regardless of your relationship status right now, na masaya kayo. Ano man ang inyong pinagdadaanan, positive lang. Panatilihin at paangatin yung pagiging positive and optimistic. Parang isa lang yun moonshot. Positive and confident ng mga Libra ngayong mid-month of November 2023. Hi Aquarius, mid-month of November 2023. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ayan, nakalive tayo ngayon sa YouTube. Shout out to Miss Michaelis. Ayan. Siya ay isang Aquarius. Okay. Hingi tayo ng ilang messages para sa inyo, Aquarius. Mid-month of November 2023. Anong may iwan natin para sa kanila? Message.
Maring hindi ko lang po mapakita ng pag-shuffle natin, ano, kasi narito ang malaking tablet. Okay. Aquarius, mid-month of November. Anong maiwan natin para sa kanila? Ayan, may bumabagsak na. Aquarius. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. Mid-month, November 2023. Message. Okay. So, sumasama na siya. The Seven of Swords ay narito. Sige, dyan na lang. Temperance. And the King of Pentacles. Okay. So, balance. Ito talaga, madalas nyo nang naririnig kay Moonchild. Balance is the key. Kasi yun yung talagang parang isa sa, mission nating lahat. Ang manatiling balance, na hindi tayo nasasobrahan o nakukulangan sa ilang bagay-bagay sa ating buhay. Isang bagay na mahirap panindigan, yung balance. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Maraming pagkakataon na andyan ng, nasasobrahan tayo, may nakukulangan tayo sa isang sektor. Pero, andito pa rin, Aquarius, yung patuloy nyong pagiging productive, active, and busy sa mga bagay-bagay, mapausaping trabaho, pera, or life in general actually. The Temperance card ay narito. So, kalma lang. Andito yung work-life balance. Super work-life balance to. Or maybe isang message yan, Kasi parang I feel dito na marami kayong pakikibaka. The Seven of Swords ay narito. Ilang challenge. Hindi naman kailangan laliman yung challenge na yun. Very normal na nakakaharap tayo sa ilang. Kahit yung tensyon na meron tayo sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, pamilya, gawain, di ba? Lalo pa pag nagkasabay-sabay sila, minsan ang hirap pang hawakan. Pero umangat ito, yung work-life balance, as I've mentioned, with the Temperance. Dahil, yan yung kailangan yung paangatin. Okay? Ngayon, mid-month of November, nang hindi kayo nasusobrahan naman, na baka nakakalimutan nyo naman ang pumoiti, kasi parang may pagka-serious tayong umaangat din dito. Kanino ko ba ni-mention yun kanina? Since air signs, so ito yung una natin binabasahan eh. Umaangat yung pagkaseryoso. And at the same time, maybe yung pinaka-message, mag-enjoy. Ayan. Lalo pa, eto na, dito na tayo sa holiday season, meron ng pagsulputan ng ilang invites, 40 invites, mula sa ilang kaibigan, katrabaho, katsikahan. Ayan, hindi yan imposible. Ngayon pa lang, meron na kayong matanggap. Kung saan, yan yung syempre pa, ikagagalak ng ilan sa inyo. Merong, actually, Temperance card, may pagliwanag rin dito ng inyong katauhan, yung kayo mismo. Parang meron kayong gustong tugunan na isang misyon sa inyong buhay, kung saan gusto nyong magbigay. Kasi dito yung pagka-balance eh. Lalo pa kung blessed naman. I-claim na natin yan para sa inyo. Kung saan, higit yung matutugunan, itong alam yung purpose nyo at yun yung makapag-share. Lalo pa sa mga taong higit na alam yung nangangailangan. Aangat dito yung pagiging makatao nyo. Yung pagiging humanitarian. Ayan. Other indications? Ang balance lang kasi. Yun nga, message na panatilihin nyo yan. Meron kayo niya. Nasa inyo yung power ng hindi nakakalimutan yung ilang sektor ng relasyon, anak, especially kung may kids na kayo, trabaho, relasyon, at yung kayo mismo. Kaya naman parang ang hirap panghawakan. Itong parang challenge na rin. Parang take it as a challenge sa mga natitirang linggo o araw na ito ng buwan, November 2023. Tanggapin nyo itong ilang responsibility na ito, obligations ng buhay. Kasi alam niya, okay, na kaya mong panghawakan to eh. Angat yung pagiging multitasker nyo. Ngayon, okay? So, balance lang. Para sa inyo, mid-month of November 2023, Aquarius.